Hi everyone! I'm Jim P. and this is Rewind, a throwback podcast. Hello sa ating mga listeners and magsama-sama tayo ulit mag-look back with a sip of wine dito sa Rewind. Okay, kasama ko ngayon, friend ko from college na talagang hanggang ngayon super naging in touch kami dahil madami ba tayong in common? Madami ba? Madami, oo. Madami naman, di ba? Pero ito talaga yung pinaka-common sa amin, yung topic. But, ito na muna, introduce ko na muna siya. Let's welcome isang guro, kapita-pitagang guro ng, wag na natin magitin muna kung ano institution, baka bawal sa inyo. Tsaka Huwag mo na banggitin, tama. Oo. At saka syempre, ano rin to, ang naging personal ang aming relationship lalo kasi siya na ang financial advisor ko. Taray, di ba? So kung naghahanap ka, kung kailangan niyo ng finance keme, ang dami ko nang sinabi. Pero yon, siya ang malalapitan nyo. Hi, Macy! Hi, Jimpy! I'm so happy to be here. Taray. Kala mo hindi natin pinag-usapan, di ba? Pero yan ang trivia dito. Ano talaga, malamang hindi ito yung pilot, pero ito ang pinakaunang episode na isinote namin or in-record namin for Rewind. At ang pag-uusapan natin ngayon, ito maraming makaka-relate dito kasi marami siyang fans. Medyo person-centric, music-centric ang ating topic for tonight. Yun. Kasi ito ang isa sa mga something in common namin na dito kami nagkasundo. Ito ay tungkol sa mga songs ni Taylor Swift. Yun ang babalikan natin tonight. Kung ano yung mga naging favorite natin since mga naging fans tayo ni Taylor Swift, di ba, Macy? Ikaw ba, Macy? Kailan ka pa ba fan ni Taylor? Ako, ang earliest na naaalala ko talagang na-hook ako or naging fan ako ni Taylor is nung napanood ko yung video ng Love Story. I think 2009 yun. So, naalala ko sa mix ko pa yun napanood sa TV. Tapos sabi ko, hala, ang ganda nung music video. Very, fairy tale-ish yung talaga yung theme niya. So, dun. Bilang fan din ako ng fairy tale. So, sabi ko, ang ganda ng video. Tapos, ang ganda rin ng song. Tapos, simula nun, nire-research ko na siya. So, yun ang aking earliest memory ng pagmamahal ko kay Taylor Swift. Love Story talaga, Hindi kasi parang yun yung naging peak niya talaga, di ba? Hindi naman peak, pero parang, kasi parang before, di ba may mga songs na siya talaga, mga country songs niya. Pero yung Love Story talaga yung unang sumikat. Baka mamaya, hindi ako expert kay Taylor Swift. Ikaw, Macy, baka mas expert ka sa akin. Pero ako, basta yun yung natatandaan ko sa kanya. Na parang yun yung first time ko rin siyang narinig. 2009 nga. My gosh. Yes, 2009 yun. Ang ganda ng love story, di ba? Yung parang napaka-dreamy ng feeling. Tapos yun nga, fairy tale-ish. Tapos ang ganda niya pa, di ba? Parang sobrang match talaga siya dun eh. They didn't use another girl na for the video kasi siya mismo, perfect na siya for that video. Tama ba? Blonde hair na siya na nakulot, di ba? Na yung magandang kulot niya. Oo, as in, perfection. My gosh. Ako din. Yun din ang unang kinamulatan kay Taylor Swift. Love Story. Tsaka syempre, sunod-sunod na yan. You Belong With Me, White Horse. Tas, ang uso pa nun, di ba dati, LimeWire? Yung LimeWire, yung illegal na pagda-downloadan. Oy, kahit illegal yun, aminin natin. Sinong hindi nag-LimeWire? Tigilan nyo ako. Lahat tayo nag-LimeWire. Tapos doon na nag-start na parang yung friend ko rin, ka-school bus ko, si Mary, yun yung name niya. Tinuro sa akin yung Forever and Always, saka A Perfectly Good Heart. So parang doon ako nagandahan din. Parang lagi ko magkasunod yun na pinapatutog sa iPod Nano pa. My gosh, super, super luma. Super throwback talaga. Buti na ikaw may iPad eh. Ay, iPad naman yun ng pamilya namin. Pero kasi hindi na nila ginagamit. So, ako, nagmana. So, pinaglalagyan natin ng mga kanta ni Taylor Swift. Di ba? Yung mga You Belong With Me, White Horse. Perfect. Yun na. Pero, hindi pa ako super fan ni Taylor nun. Kahit ginawa ko ng ringtone, pati yung Fearless. Pero, ang talagang sa akin na parang super ko na halos lahat ng songs niya. 2013. Kasi si Taylor the best talaga sa mga may pinagdadaanan ka, di ba? Especially with the Matters of the Heart. So, alam mo na yan, Messi. Kilala mo na ako ng 2013. So, alam mo na yung pinagdadaanan natin. Huwag na nating banggitan kung sino, pero mag-guess natin yun. Best friends na kami ngayon. Okay na yan.
O, alam niyo na yun, may clue na. Sa mga nakakakilala sa atin na nakikinig ngayon, ano. Yun, tapos, sakto naman, every time kasi na magkakaroon ako ng crush, meron niyang merong singer na dedicated to them. Yung first love ko, si Casey Concepcion yan, tsaka si Tony Gonzaga. Kasi sakto, Wow. sila yung mga favorite ko nung panahon na yon. So, itong guy na ito ay Taylor Swift, ang theme song ko sa kanya. Kasi yun din yung time na parang naghahanap, kasi ang lagi ko naman pinapakinggan mga teleserye theme songs eh. So, naghanap ako ng parang gusto ko maging naman, foreign naman ang aking panlasa. So, ang naalala ko na talagang favorite ko ay si Taylor Swift. Kasi that time, hindi naman na-active si Ashley Tisdale, di ba? Kasi siya talaga ang una kong favorite dahil Sharpay, High School Musical. Kaya tayo ganito ka-arte. So, yun. Tapos, ewan ko, baka normal ba yun, Macy, na every time na may maririnig kang song, kahit naman hindi naman exactly yun yung storya ng buhay mo o storya yun nung ka-matter of the heart mo, na i-relate mo, di ba? Oo. I think, normal yun. I agree. Parang, feeling mo the song was written for me. Parang gano'n. Parang gano'n, di ba? Yung kahit hindi naman yung, talaga, yung isa na dyan, yung lagi siya sabi ni Badet, yung kaibigan namin, si Badet, namin ni Macy. Yung all too well na nagtataka siya, ba't ka ba nakaka-delete dyan? Meron ka bang meron ka bang old scarf na tinago ng jowa mo? Wala naman. Kasi di ba may part doon? O mamaya natin yung pag-uusapan. So parang gano'n. Tapos hanggang sa yun natuwa na ako kay Taylor. Pero hindi pa ako umabot sa point na nanood ako ng concert kasi dapat tayong pera noon, college pa lang tayo noon last siya na nag-concert dito. Wala pa tayong mga work. Kasi hindi naman na siya natuloy, napunta dito hanggang nagka-pandemic na. So, no chance. True, oo. Ako din naman, hindi pa ako nakanood ng concert niya. So, sino namang ayaw, di ba? Pero, syempre, marami ka kasing kailangan parang iayusin. Kumbaga, if it's here in the Philippines, ticket, so unahan, and gastos, and all. And if gusto mo naman medyo mag-travel pa, pwede ka naman magpunta rin sa ibang bansa. Nagko-concert naman siya sa Asia eh. Kaya lang yun nga. So, mas hassle ng konti. Tapos, syempre, you need to spend more. So, hindi rin ako nakapunta. Pero, naman, parang in my heart, hindi naman yun nakabawas sa pagiging fan natin, di ba? Oo. Pero kung may chance talaga, alam mo, nag-aantay ako eh. Kasi syempre sa work ko, di ba nanonood kami ng concerts, pwede kami mag-cover, ganyan. Pero sabi ko, kung magko-concert talaga si Taylor Swift, ayoko mag-cover. Gusto ko, bili ako ng ticket kasi gusto kong ma-enjoy. Yung ayoko siya na feeling ko nag-work ako kapag nanonood ako. Pero yun nga, in the future pa siguro yun. Dahil may pandemya pa and ewan ko kung sana pumunta pa rin siya dito, di ba? Oo naman. Ako nga, parang feeling ko rin, I think at this point in our life, siguro magkakaroon na tayo ng discipline, no, para makapag-ipon. So, yun na rin yung next goal ko if ever na magpupunta siya. Alam mo na magkasama tayo, magkatabi tayo. Correct, of course. At kasama lahat ng mga friends nating mga Taylor Swift. Di ba Nako, for sure. Di ba kinoconnect kita sa mga sa mga iba kong friends na fans ni Taylor Swift? True. Kasi para isang barkada tayo. But anyway, syempre bilang napag-usapan na natin kung kailan ka naging fan ni Taylor Swift, So, naman ang parang, syempre, ang dami ng albums si Taylor Swift, no? Ito, ewan ko kung throwback ang answers natin kasi hanggang ngayon naman, nagpa-produce, syempre, ng bagong album si Taylor Swift at sangkaterbang kanta, di ba? Pero kung from the very first, na ang pangalan na Taylor Swift pa lang siya hanggang sa naging Fearless, naging, nga yung sumunod? Kalimutan ko yung pangalan ng sumunod, yung mga Back to December. Oo, sorry. Di ko rin masyado alam yung pagkakaayos niya na. Pero pagkatas naman ng Fearless, nandiyan yung Speak Now, yung Red, yung Speak Now! 1989, ganyan. Speak Now, tas Red. Anong pinaka mo doon? Anong mga favorites mo or pinaka-favorite? Favorite, from yung mga era na yun, no? So, I would say, yung Enchanted talaga na kanta. Parang, iba yung vibes niya talaga from the lyrics, na parang it says talaga na, alam mo yun, how happy you are to meet someone and how in love you are at the first time na nakita mo siya. So, alam mo yun, ayaw natin, parang, hindi naman sa ayaw natin, pero parang imposible mangyari sa totoong buhay or sa normal na lives natin. Pero, when you think about it, and if you like romance, diba? So, parang yun yung vision na naiisip mo. Ako, when I say romance, parang naisip ko talaga Enchanted agad. So far sa era na yun yung sa mga mas luma niyang album, yun ang favorite ko. Pero sa albums, anong pinaka mo? Yung parang yun yung on loop sa'yo?
Ay, ngayon, yung Taylor's version na Fearless, Ay, yun yung yung, bago. oo, yun talaga yung paulit-ulit ngayon sa Spotify ko. Correct. Bago kasi, no? Siyempre walang ano, kasawa-sawa. Mm-mm. Mm-mm. Pero ano, pareho tayo dyan ng ano, ng sentiment sa Enchanted. Isa siya sa mga favorites ko. Hindi ko siya pinaka-favorite kasi, ano, hindi ko rin alam kung ba't hindi ko siya pinaka-favorite kasi basta merong mas favorite ako. Pero, yung Enchanted ang nai-imagine ko dyan, parang feeling ko maganda siyang kanta pag nagdebo ako tapos bumaba ako sa Mm. hagdan. Kasi ang Pwede. Enchanted nung feeling. Tapos, di ba, parang biglang may guy na yung Oo, escort pwede. mo, O, sasalubungin ka diba? sa baba at saka kayo sasayaw. O, gusto mo yung na-imagine ko na yung gano'n. Pero, Diba? Just by talking about it. oo, correct. Tsaka very enchanting yung ano nga talaga, yung feeling. Kasi kahit yung mood nung song, di ba? Parang ano na, ang makikita mo ay butterflies. Parang ganon. True. Mm-mm. Mga sparkle na ganyan. Mga land. Yun yung mga naisip ko pag pinapakinggan ko yun. Oh, di ba? Pareho pala tayo. Eh, kasi ibig sabihin, talagang ganon nga siguro ang mood nung kanta. True. Pero kung sa albums, yun, ang pinaka-favorite kong album niya ay Red. Kasi parang, di ba parang yan yung 2012, 2013? So Oo. parang yan Alam yung ko yan ano, yun. Mm-mm. yan yung kaangatan nga ng gusto ko si Taylor talaga. Na parang her songs speak sa nararamdaman ko ng mga time na yun. Wow! So, ang pinaka-favorite ko rin kanta, galing din sa Red, All Too Mm. Well. Yun na nga yun, yung Oh. nabanggit natin kanina na Mm-mm. dahil, anong tawag dito, sabi ni Badet na na meron ka bang scarf to relate na relate ka dyan. Pero kasi parang ano siya, yung kahit may story yung kanta at hindi naman yun ang story mo. Ano basta parang ano, feel na feel mo kapag ka mabigat siya. Yung parang lalo na yung Mm-mm. ano, yung, anong tawag di, yun na nga, yung But You Keep My Old Scar from the very Yung first week. bridge. Oo, yung papiano niya na ang ganda-ganda niyan dun Mm-mm. sa every time na magko-concert siya, 'di ba, nahihinto siya ng matagal. Tapos Mm-mm. basta yan yung favorite part ko dun, yung maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much. But maybe this thing was a masterpiece. Till you tore it Till all you up. tore it all up. Ano yun? Yun. Parang ano, yun yung part na ano ko, na sapol na sapol. Kasi nga, pag may pinag-ano lang, pag heartbroken lang, charot, pag Mm-mm. broken-hearted lang, parang ganun lang. Na ano lang, na-imagine mo lang ganun. Pero, basta yun, gusto ko siya dahil ang dami niyang feelings. Tsaka, di ba pag Totoo. ano, pag nalaman mo yung kwento nung kanta ni Taylor na yon, na kung paano niya sinulat, di ba, na talaga palang storya yon, parang ganon. Mm-mm. Although, tama ba? Parang ano, yung sister ba ni Jake or someone, na parang inano ata, dinebunk ba yung ano, yung old Oo. scarf? Sabi wala naman daw scarf na binigay or na naiwan, parang ganun. Narinig ko nga yung na yun, yung kwento na yun. Di ba? Bakit ba? Ano lang yan? Mga palabok sa ano. Metaphor, ganyan, di Correct, ba? di ba? So, carry na yon. Sa mga ano, ganun, Macy, wala ka bang favorite na kanta ni Taylor na parang ang feeling mo ay sinasaksak ang iyong heart? Ako yung August sa Sa folklore. bago na yan. Oo, kasi napanood ko yung long pond sessions niya. And then, kasi di ba kapag nalaman mo nga na meron daw love triangle doon sa folk, ay hindi, oo, may love triangle, di Ah, ba? May love triangle. Tapos, so parang naisip ko, sobrang ganda nung August, kaya lang, ang sakit niya kasi it's like, yung babae na tinutukoy doon is yung other woman, parang yung ganun. But then, nung napanood ko yung Long Pond, studio sessions, parang dinebunk niya rin na sinabi niya, she is not the villain. Parang ano, hindi siya villain doon sa kanta na yun. So parang lalo ko nagustuhan tuloy kasi for me, it's the same thing, parang medyo similar sa Enchanted. Sobrang dreamy nung kanta for me. Like the vibes is so relaxing. Tapos ang dami ring emotions, parang magsisimula siya ng very relaxed, nagkikwento, ganyan. And then, yung parang mas intense yung emotions niya towards the end. So, alam mo yun, it makes you feel a lot of things. And then, although hindi naman ako talaga nakaka-relate doon. Kahit nga si Spotify, di ba per year, parang nilalabas ni Spotify yung stats mo. So, yun pala talaga yung most played song ko. So, na-realize ko, I really like this song. So far, feeling ko hanggang ngayon, yun pa rin yung gusto ko, yung August. August. Mm-mm. Okay.
aamin tayo. Naku, patay tayo sa patay ako sa Taylor Swift fans. Hindi ko pa yan napapakinggan. Ano ba? Hindi ko pa buong napapakinggan yung folklore. Tsaka yung isa pa. Evermore, yes. Anyway, yun, hindi ko pa yung napapakinggan pareho ng buong buo. Usually, ganun naman ako. Alam mo, kahit sa ibang albums din na mga gusto kong hindi talaga lahat. Pero, as much as possible, dapat. So, papakinggan na natin yan after this shoot. So, malamang kapag pinilabas natin to, napakinggan ko na. So, wag na akong i-bash. Charot. True. At saka yun nga, parang hindi naman yung kabawasan sa pagiging fan mo, kumbaga. Or sometimes, we're busy, di natin mapapakinggan agad, diba? Ano naman, love ko naman talaga siya, diba? So, correct. Walang pake, diba? Nako, ito na yung mga theme song ng mga specific part of your life. Ako kasi marami ako nito, kaya talagang sinama ko to sa talk points natin. Wow. Pero, meron ka bang parang specific song for a part of your life ni Taylor na parang pag ito ang nangyari sa iyo, or ito yung part ng buhay mo na parang itong Taylor Swift song na to yung maaalala mo? Well, I can think of several songs. Pero ang tingin ko yung isang kanta niya na very versatile sa buhay ko and very inspiring as well is Long Live. Yung sa Speak Now. Kasi parang napakaganda ng lyrics niya, and kahit na antagal niya na, kailan ba ni-release tong Long Live? 2010, ayan. 2010. So, hanggang ngayon relatable pa rin siya sa akin, especially that we're adulting and marami tayong mga napapagdaanan na mga panahon or mga sitwasyon na kailangan natin ng motivation. So, sobrang naalala ko talaga yung Long Live. And especially because she's talking, parang meron siyang kasama doon. She's talking to someone in that, So, in a sense, naisip ko rin na, okay. So, it pays to have someone din in your life to fight dragons with, di ba? Parang gano'n. Kaya, my heart, nakakatuwa. Yun ang theme song ko for now, feeling ko. Okay, ewan ko naman kung interested kayo kasi mga daho naman kami dito, no? Hindi naman kami mga sikat na personality. Charot! Pero si Macy po kasi may ka-fight na talaga yan against the dragon. So, talaga? So, talagang feel niya na meron na siyang ka-team. True. Dahil literal naman kayo magka-team kasi di ba nagta-triathlon ka. So, magka-team kayo, di ba, ng iyong fight against the dragon. So, para rin kayo may battle every time. Yes. Taray, di ba? Buti pa si Macy. Sana all Macy. Charot. Okay, pero yung Long Live na yan, napunta na tayo sa kanta na yan. Alam mo naman, Macy, di ba, nandun ka naman noong 2019 kong birthday party na yan ang theme song. Dahil #Long Live the Queen. Ano yun? Kaya ako talaga yan ginawang theme song, katuparan talaga yan. Kasi every time na nasa biyahe ako dati, tapos papakinggan ko yung Long Live, ganun din ang feeling ko. Yung para rin siyang pang birthday, tas meron ding Prince Charming na nag-aantay sa'yo. Tas ang feeling yung, alam mo yung uso dati na yung mga sword, yung mga naka-criss-cross sila sa ibabaw mo. Parang sa ibang bansa, di ba ganun? Nakalimutan ko which country yung ganun. Pero yung kapag ka dumaan ka, yung isa-isa silang mag-move. Sa Encantadia yata yun, yung ganun. Yung entrance ng Reyna na gumalaw yung naka-criss-cross yung sword sa ibabaw. Parang yun yung parang gazebo, parang arc. Ganon yung feeling. Pero kaya siya yung ginawa ko. Pero yun nga, ang ganda kasi ng message na parang long live. Siya, mahabang buhay na talaga. Ililive mo talaga yung buhay mo to the fullest. Yun nga lang, wala akong partner pa na taga-fight against the dragons. Ikaw lang daw muna mag-isa. So ako na lang muna, kaya natin yan. Charot. So yun yung pang ko, birthday. Tsaka yung din sana, no? Sayang nga dapat pala pinlay natin yun nung birthday ko. Yung isa, yung Never Grow Up. Ako naman, di ako masyado familiar dyan. Ako naman yung may may utang ngayon. Di ako masyado familiar sa Never Grow Up. Din yun. Parehong album sa Speak Now din galing. Okay. Tas basta yun alam ko, dinedicate ata niya sa mom niya or something. Basta ganun. Parang yun nga. Parang yun yung message ng mom niya sa kanya. Pero siya yung nagsulat na parang ganun yung dating. So, search natin ng mabuti para para accurate tayo dito. Baka mamaya patayin tayo ng mga Taylor Swift fans. Pero hindi. Lahat tayo, pare-pareho. Never Grow Up story.
Search natin sa Google. Ayun! So, ayan. July 2009, si Taylor daw nag-move out sa family home. Tapos, the song switches from a lullaby addressed to a young child to Taylor feeling alone as she spends her first night in her new apartment of her own. O kaya nga never grow up kasi siguro ganun ang ng parang sa parents niya. Kasi nga, syempre tumatanda, di ba? Tapos, oo nga, ang natatandaan ko dito yung meron siyang mga picture na from bata. Tapos, hanggang sa tumanda na siya, ganun. Ako naman ang makikinig niyan after this recording. Oo, maganda yun. Actually, nakakaiyak siya. Nung magpa-party ako, parang, syempre, di ba may mga birthday blues na nafe-feel natin, ganon. So, nung pinapakinggan ko yan, parang naiyak-iyak pa ako sa bus, nakakahiya. kasi parang nag-flashback yung past 24 years. Parang ganon. Kasi 24th birthday ko yun, di ba? Parang ganon, nag-flashback siya. Tapos, parang ang saya lang. Pero, so yan yung mga positive ang theme songs. Well, positive din naman tong iba, pero yun nga, yung sinasabi ko sa'yo na merong guy na pinag-dedicatean. Huwag natin pangalanan kasi baka patayin ako ng jowa niya. Charot. Although friend ko naman yun, pero at saka aasarin na naman tayo ng mga friends natin dito. Pero, hindi, kasi siya talaga yung parang sa kanya na talaga na-associate kasi nga, yun yung time na yun 2013. Basta marami yan. Kapag happy ako, ang mga songs ay siya si Tim McGraw. Tapos, Crazier, yung kinanta niya sa Hannah Montana the movie yata. Oo, ang ganda nun. Ganda rin nun. Kasi nakaka-crazy. Nakaka-crazy. Yun. Tsaka, yun na nga ba? Hindi ko na matandaan, pero parang yun yung dalawang songs na talaga, na tumatak. Na yun yung song ko for sa kanya. Tapos yung mga heartbreaking, yun na nga. Yun na yun. Ay, at saka Treacherous. Oo. May cover ako niyang Treacherous na yan sa sa ukulele, natatandaan ko. So, yes, I agree. No, may naalala rin ako bigla na nung 4th year high school ako, pinakanta ako ng impromptu on stage. Parang kailangan nila ng intermission number. And medyo heartbroken ako no. Tapos ang naalala kong kinanta ko is The Other Side of the Door. So, yun, feeling ko yun din yung mga yun din yung pwede ko maging theme song sa mga heartbroken moments ko sa buhay ko. Yun. Ganda rin ang lyrics nun medyo intense din. Pero, yes, kaya nakarelate ako nung mga panahon na yun. 4th year high school, alam mo na transition, tapos sasabay pa yung heartbreak, ganyan. So, correct. Taylor Swift ang sandalan. Oo, di ba? Sabi sa inyo, Taylor Swift talaga. But anyway, tama, yun na nga, yun ang mga theme song, di ba? Pag heartbreak, pag sa akin naman, pag heartbreak, bukod sa All Too Well, yung isa pang malungkot na kanta, The Moment I Knew. Oo, ganda hindi siya sinipot sa hindi siya sinipot sa birthday. Ouch, sakit. Di ba ang sad nun? Hindi siya sinipot sa birthday. Nako. So yun, in fact, ako naman parang, hindi rin ako sinipot sa birthday. Charot. Parang hindi naman ganun yung feeling na na grabe. Sa Reputation, anong mo? Favorite mo? I think sa Reputation pinaka naalala ko is Endgame kasi nandun si Ed Sheeran na isa ko pang favorite artist. So yun ang gusto ko dun. Wala naman siyang masyadong special meaning. Wala naman. Parang lang, just two of my favorite artists na kumakanta together. So, collab. Support, diba? Support. Ikaw, anong favorite mo sa Reputation? Ang saya niyan, di ba, yung mga parinig ni Taylor sa Reputation. So, nung mga pinagdadaanan din tayong ibang ibang, anong tawag dito? Ibang phase. Oo, may mga iba-ibang phase tayo. So, dun sa mga part na may mga gusto rin tayong paringgan. So, gusto natin yung mga Look What You Made Me Do. True. Tsaka, This Is Why We Can't Have Nice Things. Yan yung isa sa mga talaga. Na parang kapag narinig ko yun, ay, nako. Alam na. Tsaka, teka, tingnan ko nga yung Reputation. May isa pa, alam ko may isa pa Kailangan, Look What You Made Me Do. This Is Why We Can't Have Nice Things. At saka, parang yun na yun. Ay, saka I Did Something Bad. Yun yung isa. Oo. Ang ganda. Actually, gusto ko rin yung Reputation. Ang daming mga, parang yung angas na tinatago-tago niya. Doon lahat lumabas, no? Correct. Ganda. Very empowering. Ganun ang feeling. Oo, true.
O yung 1989, baka magselos. 1989. Oo. Siyempre marami rin tayong gusto dyan. Sa'yo, ano ang ano mo Um, sa 1989? ano ba? Feeling ko, well, bukod sa sa style na wala lang, gusto ko lang talaga siya. Ang naaalala kong isang moment is with Shake It Off, yung kanta na yun. So, first time ko magduathlon na race, meaning I was running and then cycling. Eh, nung mga panahon na yun, alam mo naman, di ako magaling mag-bike. Marunong ako, pero di ako magaling. So, nung pinapatanggal ko yung kaba ko sa sarili ko, kinakanta ko yung Shake It Off. As in, out loud habang nagbabike. Eh, mabagal naman ako noon, wala naman akong kasabay. So, literally, kinakanta ko siya and nawawala yung kaba ko. Kasi to me, ang meaning niya is shake it off. Like, literally, shake off mo kung ano yung mga negative vibes na nararamdaman mo. So, yung kinakanta ko lang paulit-ulit until na-survive ko na yung mga part nung race route na kinakabahan ako, yung mga pababa na bumubulusok, ganun. So, thank you, Taylor Swift, for helping me survive that race, no? Through, shake it off talaga. Perfect. O, diba? Ay, alam mo, nakakatuwa. Ngayon lang ako nakarinig din ng tao na may memory or parang may gusto ng Shake It Off. Kasi usually, yan yung diba, dahil una siyang song dun sa album, siya yung unang nilabas. Parang siya, yung unang dinedma ng mga tao. Tas, oo, true. ganun yung feeling ko sa kanya. Pero ako gustong-gusto ko siya. As in, like, grabe. Parang rin siya. Empowering din yon. Kung empowering yung reputation sa mga kaaway mo at kung sino-sino. Itong Shake It Off, very positive, siya, note ng pagka-empowering, Parang ganun yung feeling ko sa kanya. Kaya gustong-gusto ko siya. Kaya, nagtataka ko ba't ganun yung ibang songs yung mas bet nga. Yung mga Style, Out of the Woods. Tsaka ano yung may Starbucks Lovers, Blank Space. Oo, yun pa. I think kasi, Shake It Off is sobrang pop din siya, 'di ba? Parang kakaiba siya sa mga style talaga ni Taylor. Kaya yes. Ngayon, alam mo, yun, naninibago yung mga tao and hindi siya madaling ma-appreciate. Pero, yun nga, malalaman mo lang na gustong-gusto mo pala siya kapag may moment sa buhay mo na magiging theme song mo na pala yung Shake It Off. Correct. My God, nabalikan ko lang tuloy yung Starbucks Lovers. Di ba lagi nilang inaano yan sa Blank Space? Got a long list of ex-lovers yun, di ba? Oo. Diba yan? Ganda nga. Ganda niya rin dun sa music video na yan. Ay, oo naman. Pero yun nga, gusto ko din pati yung music video ng ng Shake It Off. Bet ko rin siya. Lalo para sa ating mga hindi sumasayaw masyado, ganyan, yung paano-ano lang yung sayaw. Correct. Tsaka ano pa ba mga gusto ko dun sa 1989 na wala namang masyadong meaning sa life ko pero gusto ko lang siya. I Know Places. Baka nagustuhan yes, mo rin. I Know Places. Kasama yon. I Know Places. Out of the Woods at saka Clean. Yun, ganda. Tsaka Wonderland. True. Yan. Oh, ganda. Yung 5 yan, ang 1989 faves ko. Shake It Off, Out of the Woods, Clean, I Know Places, at saka Wonderland. Tsaka yan ang kaya memorable sa kanya 1989 kahit hindi siya yung pinaka-favorite ko talagang album ni Taylor Swift. Kasi yan yung first time na nagkaroon ako ng physical na album. Thanks to my ate, binilan niya ako ng yung tigi 800 na may Polaroids. Kasi yun talaga, kasi sayang naman kung yung lang, ang bibiling ko, yung CD lang. Cute yung may Polaroids. Yun nga lang, hindi ko siya dala dito sa bago kong house yata or nakatago. Mahirap ng halukayan. So, tsaka na. Pero yun ang kaisa-isa kong album na meron. Dapat bibili ako ng Red nung naging favorite ko siya. Kaya lang, parang nagsara na kasi yung mga Astrovision tsaka yung mga Odyssey, di ba? So, wala na. Hindi ko na nahanap. Ikaw ba, Macy? Meron ka bang physical na album? Or saan ka usually nakikinig? Ako, usually nakikinig talaga ako Spotify. Kapag may music video, automatic tayo YouTube, di ba? Pero, I remember parang meron kaming isang album that was gifted to my sister. So, hindi siya sa akin, pero sa kapatid ko. Pero syempre, na yun, communal, property na yun. Yun, I think Red yung album na yun, yung tanda ko. Pero sino naman kasing may ayaw, minsan nga alam mo, napapatingin ako sa website ng merch, ganyan. So, siguro kapag talagang nakaipon, nagkaroon ng extra pera. Gusto ko yung merch niya for folklore kasi ang gaganda. Yung mamaya, tignan mo. Feeling ko maaano ka rin. Same! Nagtitingin din ako ng merch. Lalo na yung Lover. Hindi ba yung niyaya kita, yung pupunta tayo sa FanCon ba yun? Na parang meet and greet. Ng mga Taylor fans wala si Taylor doon. Ng mga Taylor fans sa Philippines. Parang ganon. Tapos, hindi naman,
For some reason, hindi tayo natuloy. Hindi ko na rin matandaan kung bakit. O, natuloy ka ba? Ay, well, may pinuntahan akong event na ano rin, For the Lover album din. Pero that was a more intimate event. And ano siya, December, parang towards Taylor's birthday. Parang ganun. Parang yan yun. Ito nga ba yun? Enchanted Daylight. So, it was Oo. organized by the official fans club dito sa Philippines. Sorry, di ko official fans club, pero sila yung talagang recognized na karamihan ng mga Swifties dito sa Philippines. So, sila yung nag-organize noon. And I went with a friend who was also a big Taylor Swift fan. And, intimate lang. So, we dressed in pink, parang ganun, na parang party. Parang tea party nga yung tingin ko doon. Pero yes, it was dinner time naman siya, and then may mga acoustic performer. So, nakaka-enjoy naman yung event na yun. Tama, Macy, yan yun. Yan yun. So, oo nga, natuloy ka nga pala. Yung isang friend ko yata yung hindi natuloy. Pareho kami. Pero yun, oo, yan yun. So, nakabili ka ng mga merch? May mga naiuwi kang merch? Well, they gave us a pillow, a really small pillow na ganyan, parang pwede mong sandalan. Kasama yun dun sa entrance fee na binayaran namin. So, okay naman. Ganda naman ang experience. Cute. Yung ako naman, ang naaalala ko dyan sa mga merch na yan, well, wala nga akong merch. Pero binigyan ako ng pinsan ko na Taylor Swift fan. Nung lumipat na siya kasi sa taga-Thailand siya, parang doon siya nag-work. Pero lumipat na siya sa Norway ngayon kasi nandun sila ng asawa niya. So, nagpapack na mga gamit. Tapos, ang isa sa mga binigay niya sa akin, parang poster ni Taylor na Reputation ata. Parang ganun. Hindi ko na masyadong matandaan kasi nga tinago ko dahil ayokong i-display para hindi ma-worn out or something. Ma-wear out. Pero ang naalala ko, kasi di ba yung Lover, wala naman yan album dito sa Pilipinas. Tama ba ako? Di ba parang wala? Parang hindi naman nailabas dito. Oh, usually international na talaga bumipili ng album ni Taylor yung mga fans. Yung meron kasama namin siya, parang nag-shoot kami, tas siya, driver nung ride namin na for the shoot. Tapos puro Lover, as in sunod-sunod puro Lover yung songs. Tapos nakakatuwa kasi parang, syempre ang lalaki nga, di ba, na super siya, male. Tapos yung nga siya yung nag-drive sa amin sa shoot. Tapos sabi namin, ang galing naman po, fan po ba kayo ni Taylor Swift? Tapos sabi niya, sa anak pala niya yun. Tapos talaga daw nag-pre-order yung anak niya nung album ni Taylor Swift sa ibang bansa ng Lover para magkaroon siya ng copy. Nakakatuwa. I mean, talagang may mga ganong fans. Nasin yung nag-pre-order. Tapos ang alam ko, yung isa nating classmate, si Maisa. Hi, Maisa. Siya din ganyan. Parang alam ko, nag-pre-order din siya nung huli kami magkausap. Nakalimutan ko which album, pero nag-pre-order din siya. So, ang saya naman. Alam mo yun sana, kung ganun tayo ka-rich. Charot, hindi naman ganun ka-rich. Pero ibig sabihin, yung wala tayong ibang priorities on top of our luho. Naku, for sure, puro merch din ni Taylor ang bibilin ko ng bibilin. Correct, di ba? Kasi, ikaw kasi nag-aalaga ka ng pusa. So, oo, naku. Pareho kayo ni Taylor. Oo, yun nga sasabihin ko, para okay na yun. Isipin ko na lang, Taylor will be proud of me. Oo, taking care of cat. Sayang, kung sa mga nakikinig sa podcast, baka merong YouTube version, kita doon yung kita yung pusa ni Macy. Na yun na ang kanyang tribute para kay Taylor na mahilig mag-alaga ng pusa. True. Siya nga 3, di ba? Correct. At some point, parang pa yan, kinover photo ko pa yan sa Facebook kasi ang cute din ng mga pusa niya. Oo, ang cute. Grabe. Diba? Ano pa ba ang songs or albums or moments na hindi natin na-touch kay Taylor? Baka meron pa tayong kulang. Well, ayun, recently nanalo siya ng Brit Award. So, she won the Global Icon Award sa Brits. And super empowering yung speech niya doon. Alam mo, usually ba pag nagsa-speech yung mga yung mga celebrity, mga artists, ganyan. So, alam mo na thank you, ganyan. But, kakaiba yung speech niya when she received that award. Sobrang empowering, especially parang mararamdaman mo na she really matured, and she knows na, well, to me she knows na her fans are maturing as well, and nakaka-touch yung speech niya na sinabi niya na
you have the right to prove them wrong. So yung mga non-believers mo, ganyan, yung mga skeptics mo, mga cynics, ganun. So nakaka-touch and nakaka-empower at the same time yung speech niya na yun. Ayun na nga. O, tamang-tama. Sakto dun sa ating last, talk point. Yung mga lessons na natutunan mo kay Taylor at sa mga kanta niya. So, isa yan sa mga niya. Magbigay ka nga ng sample quote bukod dyan sa ano yung sinabi mo kanina na parang inano mo pa yan, ginamit mo art card, diba? For an art card. Well, ito yung part ng speech niya. So, basahin ko lang. No? There might be times when you put your whole heart and soul into something and you're met with cynicism or skepticism. But you can't let that crush you. You have to let that fuel you. We live in a world where anyone can say anything that they want about you at any time, but please remember that you have the right to prove them wrong. So yes, alam mo, sobrang na-touch ako. Ginawa ko pa siyang art at pinost ko sa page. Correct. Grabe talaga si Taylor, no? Yun yung nakakatuwa sa kanya. Ano lang siya. Yun yung nakakatuwa kay Taylor, no? Kasi parang bukod sa mga ang gaganda ng songs niya, talagang may, inspiration siya of an empowered woman. At saka role model sa youth. Sa mga sa mga lessons na ini-impart niya, no. Super nakaka-happy. Tsaka I agree. Yung mga songs niya, 'di ba? I mean, kasi 'di ba may mga iba, yung mga haters, yung mga chenes na may mga kilala ko, ayoko na lang banggitin. Charot. Pero, yung sinasabi na parang 'di ba, every time na makikipag-break siya, gagawa ng album, ganun. Ano naman ngayon, no? Pagkakitaan mo na lang ang heartbreak. Tsaka actually, yun nga yung ko rin, yung gusto kong idagdag na talagang tinataas niya yung, kumbaga, yung dignity and yung self-esteem ng mga babae. Kasi, well, people do that all the time, di ba? So, kung papapasok sa relationship and then they break up if hindi nag-work out. And, well, to her, parang, it's normal. And she wants us to remember that na, if you go through these things like me, then naman, 'di ba? Pero kasi yung iba yun, alam mo yung mga chismis about her, 'di ba? Yun naman palagi. So yun nga yung tinatry niyang basagin ngayon sa society na bakit kapag babae yung pinagdadaanan ito, gina-judge ninyo yung mga lalaking celebs, 'di ba? Hindi niyo naman pinapansin kahit pa iba-iba ng ng jowa, ganyan. So, for me, tama ka. I agree na sobrang empowering niya. Correct, 'di ba? Tsaka yung kanyang Miss Americana on Netflix. Ang tagal na nun, 2 years ago ko pa napanood kasi 2 years ago pa ni-release yun, 'di ba? Pero grabe yung docu na parang docu yun, 'di ba? Parang ganun yung style. Grabe na talaga, na yun yung isa sa mga advocacies niya, na talagang pinupush niya. Yung syempre we stand, 'di ba? An idol na talagang yung merong cause ang mga pinaglalaban, makabuluhan talaga. And I mean, kahit hindi naman tayo kahit hindi naman tayo mga Miss Americana. Pero alam naman natin yan na in a way ay medyo may similar battles tayo. Parang ganon, di ba? Pero, kaya super nakakatuwa to see someone na grabe yung beliefs. May paninindigan. Yes. Ipinupush niya talaga dun sa mga fans na magturo ng tama. I mean, syempre subjective naman yun. Yung tama, Yun ang tama sa paningin niya. Pero, at least, naman, favorable. Charot. De, tsaka, talagang pinaglalaban niya. Di ba, kahit yung Black Lives Matter, yung, kahit yung di ba, yung basta parang may part nga na may nirepost siya, di ba, na about sa atin, sa content natin. Parang ang galing. Talagang siya, well-versed and true. Educating sa kanyang mga fans. Hindi siya out of touch with what's happening around her. Kahit na for sure, syempre, mas magaan yung buhay niya kesa sa atin. Pero, alam mo yan, she still manages to be relatable sa mga fans niya all over the world. So, I really love that about her din. At saka yun ang mga niya, pinagtutuunan ng pansin. Kasi di ba ang dami niyang katsipang issue. So, instead na, anong tawag dito? Parang instead na ibuhos niya yung time niya doon na siya sa mas mahalagang issues na pang talaga, pang international. Kumbaga yung effect ay hindi lang for her, hindi lang for the industry na ginagalawan niya, kundi yung pang kalahatan talaga for the good of, for the common good. O, diba yun? Kaya, pero at the same time, tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-entertain. Dahil, kita mo naman, within the pandemic, ilan ang na-release niya. Nakadalawang album siya at nakapag-re-record siya ng kanyang album, diba? So, yes. Grabe. Hindi lang makabuluhan. Productive din.
Kaya nga eh. I love her. Yeah, we love a productive queen. And that's Taylor Yes. Swift. Kaya we're proud to be Swifties. Yes, of 'Diba? course. Sa songs niya, meron ka bang particular, well, medyo na-discuss natin kanina, yung Shake It Off, 'diba? Yes. Isa yan sa mga ano talaga, sa mga, yung mga, kung hindi heartbreak or hindi feelings ang hinahanap mo at empowerment, isa yon, Shake It Off. Tsaka yung Look What Mm. You Made Me Do, ako for me, ano yun, kahit sabihin mong mislant yun na parang parinig or something, Oo. empowering siya for me. Ganun ang dating sa akin. Kasi, ganun. Dahil ano, parang, di ba, nabago siya ng pagkakataon. Parang ganun. Mm. Siyempre, parang ganyan yung mga gusto natin. Kaya nga, ang daming relate kay ano, di ba? Lily Cruz sa Wildflower. So, parang kung kanta ang version ni Lily Cruz, ako for me, yun ang ano ko, song version ko niya. Yung Look What You Made Me Do ni Taylor. Na parang, Oo nga sorry, naman. Taylor can't come to the phone right now because she's dead. Diba? Tapos may Oo mga nga naman. paahas. Tsaka ang gaganda ng mga music videos. Anong favorite song mo sa Fearless album na Taylor's version? Ano Taylor's version? Oh my God, alam mo ang hirap kasi ay, hindi ko pala ito nabanggit kanina. Isa din to sa mga ano. Sabi ko na may hinahanap akong kanta na hindi ko na pinakikinggan ko sa 2009. Tapos ngayon, ano pa rin, gusto ko pa rin. 15. Mm. 15 talaga. Because when you're 15, somebody tells you they love you. You gotta believe them. Oh. At saka ano, Today Was a Fairy Tale. Although mas gusto ko pa rin yung original version ng Today Was a Fairy Tale. Pero nakaka-happy na ano na siya. Part na siya ng isang album. Kasi dati ano lang yan, di ba? Theme song lang yan ng movie nila ni Taylor Lautner. So ngayon ano na siya. Song na siya in an album of Taylor Swift. Ako naman yung favorite ko sa Fearless na Taylor's version is yung Untouchable. Alam mo yung Untouchable, pinapakinggan ko yan in between classes. Yung kapag medyo masyado nang mataas yung adrenaline ko at kailangan ko ng kumalma. Ewan ko, sobrang nakakakalma yan sa akin yung Untouchable. And di ba hindi naman kasi masyadong prominent yung mga pagkakaiba talaga nila from the original versions. Pero Oo. itong Untouchable, medyo talagang nararamdaman ko na may nagbago eh. May parang nag-glow up siya. So, yun, lalo akong na-inlove sa kanta na yun. Okay, yan. Hindi pa natin napapakinggan. Wow. Pero bilang sa kwento ni Macy, papakinggan na rin natin yan. At saka, isa pang favorite ko, Forever and Always. Tsaka, The Way I Loved You. Yan, yung mga yan. Actually, yan naman yung mga ever since nung unang Fearless pa lang, yan na rin yung mga gusto ko eh. Pero, saya. Yan ang mga nakakatuwa. Sana gawan niya yung Speak Now, at saka yung din, Red. 1989, tsaka Red. Feeling ko susunod na yan. Sana, feeling ko gagawan niya. O di na lang, bilangin na lang niya kung ilang years. Pero kung man, sana ma-re-record din. Magkaroon din ng bagong recording na Taylor's version. Lalo na kung Red yan, my gosh. Feeling ko buong araw ko yan papakinggan. From Red to, we will, We are never ever getting back together to I Knew You Were Trouble. Trouble. Diba? And syempre, ang All Too Well. Begin Again, di ba Red din? Yes, Begin Again. State of Grace. Yan, diba? Actually, manggaganda ng mga songs pati ng mga title. I agree. Ganda mo. Super gusto ko rin yung State of Grace eh. Tapos naaalala ko dyan yung concert niya. Kasi dahil nga bilang hindi tayo nakanood, pinanood na lang natin sa yung mga nag-upload sa YouTube, di ba? Ayun. Happy tayo. My gosh. Grabe si Taylor. Life changer. I agree. She is. Diba? So, ikaw ba, Macy? Are you a proud Swiftie? I am. Absolutely. Alam mo, kahit na yung ibang Facebook friends ko, feel ko minsan napapatas na yung kilay sa kaka-rave ko about Taylor Swift. Nga pa, Kels. I love her talaga. Sobrang. Hindi lang yung songs niya, pati who she is as a person. I really love her. Same. Kasi may kilala din akong hater eh. Pero, hindi na lang ako magko-comment. Charot. Pero, basta alam ko may one time na may binasag na ako. Ganun. Ba't ba ano bang problema mo? Wala kang pakialam sa post ko. Parang gano'n. Kasi nga Pero hindi, Siyempre hindi naman namin kiniklaim na kami ay kami na yung pinaka-diehard fans or super grabing Swiftie, ganyan. Pero, we're happy to be fans of her. Di ba, Macy? Absolutely. At dahil parang 1 hour na ata to, ang ating session for tonight, ang ating wine night. Ang ating Taylor Swift
wine night. Siyempre, kailangan na nating, muna, ubusin ang ating wine at mag-end. Charot. Pero sana na-happy kayo sa aming pa-rewind ng mga era ni Taylor Swift, ng mga favorite songs natin sa kanya. Hindi ko alam kung para sa inyo throwback na to, no? Pero parang na-rewind tayo sa mga memories natin sa mga songs ni Taylor, di ba? Kung nga, umabot ka pa ng fourth year high school heartbreak. True, di ba? Ganun ka versatile and ka flexible si Taylor na parang kahit anong chapter ng buhay mo at kahit gaano kaluma or kabago ang mga songs niya ay maire-relate mo sa kung ano ang kaganapan mo sa buhay. At dahil dyan, Macy, invite mo sila dun sa page mo. Uy, oo nga. Thank you, Jimpy. So, kapag interested kayo sa mga inspiration and motivation for work and career, especially yung sa mga nagbabalak mag-career change, I made a page on Facebook called Ang Gut Siguro. So, yun. Ayun ang page ko and doon ko binubuhos ang heart ko sa pagkikwento ng mga experiences ko about work and about career change. So, sana kayo rin ay ma-inspire ng page na yun kapag nadaanan nyo siya. So, yun ang iyong #passion project. Yes, yun nga. Okay, ayan. Ako naman, ito ang aking #passion project. Kaya dahil dyan, kung may mga suggestions kayo or comments, baka gusto nyo kaming i-bash dahil feeling Taylor Swift experts kami, charot. Hindi naman. Sa mga nakarelate sa amin tonight, syempre, or kung anong oras nyo man pinapakinggan to, i-comment nyo sa at The Rewind Podcast. Ang spelling ng Rewind ay REWINED. So, Rewind pero wine. Gets? Tsaka i-follow nyo kami sa aming mga accounts. Ako, Jimpy Philosophies. Ikaw, Macy. And ako, at It's a Macy Day on Instagram. O, diba? Gusto ko yung mo talaga. Yung It's a Macy Day na yan. Ayan, okay. So, sa lahat ng mga anong tawag dito ng ating listeners, mga ka-rewind over a sip of wine. Mag-prepare kayo ulit ng bagong glass of wine sa susunod nating session dito lang sa ating Throwback Podcast, ang #rewind. Bye, everyone. Bye, everyone. Thank you for listening. Ayan, thank you at see you sa ating next na Rewind Podcast.